time dito sa Lucena pupunta. Home Free Global Crusade Lucena. Mabless sa mga songs, testimonies at dance numbers na mapapanood, lalo na sa Words of God na dadalhin ni Apostle Jonathan S. Fariol. Gaganapin sa Quezon Convention Center, Lucena City, ngayong September 14, Linggo, alas 4 ng hapon. Tara na! Home Free Global Crusade Lucena. Lifestyle o kahit sa drama man, pamilya approved, tara na ating pakinggan. Salita ng Diyos, ilaw ng sanlibutan, hatid namin sa iyo kaibigan. Pakinggan dito sa himpilan. Your life, your radio, is like radio, not just radio. It's like radio, your life, your radio. It's like radio, not just radio. It's like radio. Buhay mo ngayon ay pagtibak sa ipinang ito, una kang tutulungan. Sa pamumuhay, ugali at sa kaalaman, siguradong approve, pakinig at malaman. Salita ng Diyos, ilaw ng sanlibutan, hatid namin sa iyo kaibigan. Pakinggan dito sa himpilan. Your life, your radio, it's like radio, not just radio. It's like radio, your life, your radio, it's like radio, not just radio. It's like radio. It's like radio. You are listening to DZAT Live Radio. Tatak Totoo. Ito ang DZAT 1512 kHz Live Radio, ang pinakamalakas na AM radio station sa Southern Tagalog Region. Ang kalusugan ay yaman, kaya naman dapat alagaan. Narito na ang programang Hatid ay Dagdag Kaalaman tungkol sa mga benepisyo at tulong na hatid sa atin ng PhilHealth dito sa Alagang PhilHealth sa DZAT Live Radio. Alagang PhilHealth sa DZAT Live Radio. Yes, magandang hapon po sa inyong lahat mga ka-life. It's Thursday once again. Ayan, at napakabilis po ng oras, ng panahon. Bare months na naman po. It's September 4, 2025. At tayo nga po ay nandito ngayon sa programang Alagang PhilHealth sa DZAT Live Radio. At syempre tayo ay nagpapasalamat and we are so grateful this afternoon dahil tayo po ay nagkaroon ng pagkakataon na makasama ang ating mga kasamahan sa PhilHealth. Ayan, at magbibigay po sa atin ng maraming impormasyon patungkol po sa ating magiging topic this afternoon. At ako po ang inyong panibagong kasama sa edisyong ito, no? Ang inyong ka-life, Risa, yan, Miss Risa Caliao. At syempre, ako pong isa sa inyong magiging
host sa hapong ito. Pero meron po tayong mga kasama na mas lalo pa pong magpapalawak ng ating mga pag-uusapan this afternoon. And syempre, i-welcome po natin ang isa sa ating mga host din, no? Co-host sa hapong ito. Syempre, ang napakagandang Miss Rexeline Verbo. Po, Ayan. yan. Magandang hapon, Miss Rexy. Magandang Kamusta? hapon po sa ating mga ka-live. Magandang hapon, Ma'am Risa. Yan. Welcome po sa isa na namang edisyon ng Alagang PhilHealth dito sa Live Radio. Yes. DZ80 Live Radio. Ayan. Ayun. Samahan po ninyo kami upang ulamin at unawain ng iba't ibang impormasyon na kailangan ninyong malaman bilang miyembro ng PhilHealth. Narito po kami upang maging gabay po ninyo sa tamang impormasyon tungkol sa benepisyo, serbisyo at pangangalagang hatid ng PhilHealth. Ayan. Yes. At syempre, Miss Rexy, no? Siya po ay ang ating Public Affairs Unit, no? Ng PhilHealth Regional Office 4A. Yes. At syempre, meron po tayong mga kasama, Miss Rexy. Ayan. sa hapong ito. Ayun Yeah. nga po, Ma'am Marisa, no? Oo. Tsaka sa ating mga ka-live. Sa susunod na isang oras po, ay maghahatid po tayo ng pinakabagong balita at impormasyon tungkol sa Yes. PhilHealth. So, ngayon po ang topic natin, ngayong hapon, ay tungkol sa mga migrant workers. Sino nga po ba ang mga tinatawag nating migrant workers? Ano? Ito po ay ipapaliwanag ng ating panauhin mamaya. Yes. Alam mo, Ma'am Risa, no, Yes, sa Miss ating Rex. mga ka-live, ang pag-alis po ng miyembro ng pamilya upang magtrabaho sa ibang bansa ay upang mabigyan ng magandang kinabukasan ng kanyang pamilya. Yes. Ito ay ginagawa nila upang makasapat ang gastusin ng pamilya. Una, para sa pagkain, bayad sa eskwela, at sa mga hindi inaasahang pagkakasakit at iba pang pangunahing pangangailangan. Ayon sa Philippine Statistics Authority, tinatayang nasa 2.16 milyon ang bilang ng mga overseas Filipino Wow, dami. workers o manggagawang Pilipino na nagtatrabaho sa ibang bansa. Ang mga overseas contract workers or dati nating tinatawag na OCWs o mga manggagawang Pilipino na may mga kasalukuyang kontrata sa trabaho ay binubuo ng 98.1% ng kabuang OFW sa panahon po ngayon. At syempre, para po mas mapalawig ang ating usapan tungkol dito sa migrant workers, nag-imbita po syempre tayo ng ating makakasama mula sa Field Operations Division Collection Section, si Ma'am Yes. Rosaline Zabelia. Ayun, magandang hapon po, Miss Rosaline. Magandang hapon po sa Yes. lahat po ng ating tagapakinig dito po sa DZ80 Live Radio. Good afternoon po, Miss Rexy and Miss Riza. Good afternoon And din po. isang hapon po na puno ng impormasyon tungkol po sa migrant workers ang ating tatalakayin, gayon din po sa mga PhilHealth programs. Okay, so bago po tayo magsimula sa ating seryosong talakayan, Miss Rosaline, ay mag-sideline muna tayo na ng ating mga pa-shoutout kung meron po kayong gustong ipabati sa hapong ito. Ayan. Okay po, binabati ko po ang mga nasa PhilHealth Regional Office 4A, sa Field Operations Division, sa Membership and Collection Section, and sa Office of the Regional Vice President, sa Yeah. Public Affairs Unit po, sa amin pong Division Chief, Mr. Arturo Argente, Mr. Jovelier Ocado, and sa Collection Section staff po. Isang magandang hapon po. Oo, ay, napakaraming sangay no ng Department ng PhilHealth at nabanggit nga kanina ni Miss Rosaline no ang Field Operations Division ay merong dalawang section ma'am yung membership and collection at siya po ay nasa collection section. Ayan. So bali sila po yung nag-aasikaso ng mga premium payment and monitoring sa PhilHealth contributions. Okay, so sisimulan na ba natin Miss Rosaline and Miss Rexy? Yes po. Ating, pagtatanong. Okay. Unang-una po unang katanungan po, no? Sino po ba ang tinatawag na migrant workers? Yes po, Ms. Riza. Ang migrant workers po, ito po ay same lang din po sa OFW or Overseas Filipino Workers. Ayun. Ayon po sa Republic Act 11641 or ang Department of Migrant Workers Act, sila po ang termino pong
OFW ay ang mga Pilipino na nagtatrabaho sa ibang bansa. So sila po yung mga umaalis ng ating bansa upang makapaghanap buhay at kumita po ng malaki para po sa kanilang mga pamilya. Ang atin pong mga OFWs din po ang kinikilala po natin na mga bagong bayani sa panahon ngayon sapagkat sila po ay nakikipagsapalaran sa ibang bansa at sila po ay malaki ang ambag sa ating ekonomiya dahil po sa remittance na pinapadala nila sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. At dahil nga po sila ay mga makabagong bayani, meron din po kasi tayong classification ng OFW. Ito po ay pwedeng land-based and sea-based po. Ang sea-based po is kilala po natin sa tawag na seafarer o kaya po ay seaman. So sa ilalim po ng OFW program ng PhilHealth, bukod po sa land-based at sea-based, nire-recognize din po natin ang mga Pilipino na merong dual citizenship at yun pong mga Filipino studying abroad. Oh, okay. So, napakaganda pala ng programang ito, Miss Rexy and Miss Rosaline, no? Bali po, ang OFW is, other term po niya is migrant workers. Tama. Ayun. So, ayan. Share ko lang din, ma'am, no? Dahil ako po, meron po akong father na OFW po noon. At syempre, ano din siya siguro sa programa ninyo, doon sa PhilHealth. At basta marami po siyang na-experience na benefits pagdating po sa pagbabayad sa ospital at syempre sa iba't iba pa pong mga matters sa health. Ayan. So, mas lalo pa po nating ipapaliwanag po sa ating mga listeners, no? Lalo na po sa mga may pamilya dyan na OFW, mas makaka-relate po kayo sa ating topic this afternoon. Okay, Ms. Rexy, ano po ang ating katanungan? Oo, Miss Line kanina, di ba, nabanggit ko yung kabuuan kung ilan na yung mga OFWs. Pagdating naman sa PhilHealth, ilan po sa mga OFWs na ito yung nakarehistro na sa PhilHealth? Yes po. So, nabanggit nga po ni Ms. Rexy na meron po tayong 2.16 million migrant workers nationwide. But sa PhilHealth po na nakarehistro is meron po tayong 3 million OFWs. So, maaari po kasi na yung iba po is pumunta ng ibang bansa and nagpa-register po sila as OFW. But yun po ang nare-recognize sa ating PhilHealth database. Kung saan po ang 3 million po na ito is 5.19% of the total registration po sa PhilHealth. And dito po sa mga miyembrong ito, sa 3 million na miyembro, meron po kung nakatala na 2.1 million na dependents. So, ang kabuuang number of beneficiaries po natin under the OFW category is 5.1 million. So, sila po yung makakagamit ng benepisyong PhilHealth para sa OFW sector. Ayun. Ayun, Ma'am Risa, no, nabanggit ni Ma'am Line. Kasi 'di ba, hindi lang mismong member ang makaka-benefit, magkakatanggap ng benefit, no, sa PhilHealth. Kasama po dito yung ating mga qualified dependents. Wow. Kaya po kasama sa nabanggit niya yung bilang. Ano po? Kaya po 3 million, naging 3 million plus po siya. Naging 5.1. 5.1. Yes. Grabe. From 2.16 million na bilang na OFW ay umabot ng 5.1 million. So, grabe ang benepisyo, no? Umaabot sa iba't ibang mga Pilipino nating kababayan. Okay, so Ma'am Rosaline, paano po ba magpapatala sa PhilHealth ang isang OFW? Okay. Ms. Risa, ang pagpapatala po natin or pagre-register po sa PhilHealth is maaari po nating gawin physically or through online po. So, paano po ba pag physically? So, meron po tayong tinatawag na mga local health insurance offices sa bawat probinsya po dito sa buong Pilipinas. Dito po sa PhilHealth Regional Office 4A, particularly po dito sa Quezon Province, meron po tayong Lucena Local Health Insurance Office sa Lucena Grand Terminal.
Regional and Gumaca Local Health Insurance Office sa Gumaca, Quezon. So maaari pong pumunta ang ating OFW member sa ating LEO office, Local Health Insurance Office, upang magpa-register po as OFW at upang makapagbayad na rin po ng kanilang premium payment. So ano po ba ang kailangan? Pinasimple na lamang po natin ang requirements para po makapag-register. So, kailangan lang po ng PhilHealth Member Registration Form, copy po ng kanilang marriage or birth certificate, or ang kanila pong 2 valid IDs. And sa PMRF po, yun pong form po natin, dun po ilalagay ang kanilang monthly gross income na pagbabatayan po natin ng computation ng kanilang premium contribution. Ngayon, kapag naman po ang OFW po natin ay nasa ibang bansa, meron po tayong tinatawag na registration po online through our PhilHealth website sa PhilHealth Member Portal, kung saan i-click lang po nila ang PhilHealth Member Registration and nandun na po lahat ang instructions paano po sila makapag-register. Ayun. So, maganda po talaga na merong online registration din po, ma'am, no? Kasi may iba tayong mga kababayan na syempre, yung mga nag-OFW ay nasa ibang bansa na and yung mga pamilya nila. May follow-up question po, no? Kung pwede po ba yung family member po nila ang mag-fill up nitong form? Yes Oo. po, ma'am. Pwedeng-pwede po. Ayun. Dahil hindi na po natin pinapahirapan ng ating mga OFW members dahil nasa ibang bansa po sila. Kinakailangan lang po nilang mag-submit ng authorization letter and naka-indicate lang din po kung sino po ang taong ino-authorize nila na mag-transact in behalf of them. So, kailangan lang din po nating ma-establish po ang accuracy po ng data. Kaya po, hihingan din po natin ng copy ng valid ID ang authorized representative. So bali magiging apat ang ipapasa nilang valid IDs. So Yes dalawa po. sa kanilang mga asawa and dalawa po sa mag-fill up. Yes Fill out. Ayan. So malinaw na malinaw po mga ka-life, no, ang explanation ni Ma'am Rosaline sa lahat po ng mga kapamilya dyan na merong mga OFW. Ayan, pwede pong mag-fill out ng form. Ayan, para kayo na rin po in behalf of your partner, no, ay pwede po kayong mag-register. Ayan. So, meron pa po tayong mga katanungan, no, Miss Rexy? Oo. Ma'am Line, kailangan ba na kasi dati 'di ba may requirement na bago lumabas ng bansa, dapat naka-register na si OFW. Ngayon ba ganun pa rin po? Kailangan naka-register pa rin siya. Naka-register na siya sa PhilHealth bago siya makalabas ng bansa. Okay, Ms. Rexy. Yun po kasi, dati po, nagkaroon tayo I recall po na nagkaroon po ng directive previously Yes, oo. na kailangan updated. So, parang nagkaroon po ng hindi naman po complaint, but yun po, medyo nahirapan po ang ating OFW members dahil nagmamadali na po sila mag-process ng papers nila. So, pinadali na po natin na ina-encourage na lang po natin sila na i-update ang kanilang record bago po sila umalis. Ngunit, kapag po sila ay naka-arrive na sa kanilang destination, yun po, ina-encourage po through the Overseas Workers Welfare Administration or OWA na ina-explain po sa PIDOS orientation na magpa-apply po Ayun. sila sa PhilHealth. Ayun. And through online na rin po nila gagawin. Oo. So, may mga nagtatanong po, Ma'am Rosaline, magkano po ba ang halaga ng kontribusyon na kailangan pong bayaran ng isang OFW? Yes po. Sa pagdating po sa contribution based on the Universal Healthcare Act, Apo. for this year po, ang atin pong percentage to compute the PhilHealth premium payment is at 5%. Opo. So, meron po kasi tayong ceiling naman po. Meron po tayong income floor and meron po tayong ceiling kung hanggang saan po ang amount na pwede pong i-compute. Ngayon po, magbigay po tayo ng example, Ms. Risa. Sige po. Kung ang monthly income po ng OFW is at 25,000 pesos, so 5% of that is 1,250 pesos. Kayang-kaya. Yes, and yun po ang babayaran ng OFW sa PhilHealth po or through online payment channel.
Okay. So, ano po yun? Every month po ba yan? Every ano po yung payment po Every nila? month po siya, Miss Riza. And halimbawa po, ang income po ng OFW is 100,000. Yes So, po. 5% of that is 5,000 pesos. And yun po ang monthly. Masyado pong Oh, malaki. oo. And kapag po halimbawa, 125,000 pesos naman Opo. ang kanyang income, i-compute lang po natin siya sa 100,000. So, yun hanggang dun lang po ang maximum. So, Opo. 5,000 din. po siya. 5,000. Yes. So, hindi na po ganun kabigat sa ating mga kababayan ang ganitong payment fee ng contribution. So, talagang pinapaganda ng PhilHealth ang kanilang mga programa, no? Lalo na sa ganitong program. Ayan. So, meron pa po tayong mga ibang Oo, katanungan. Ma'am Lai, nasa tungkol na tayo sa pagbabayad ng contribution, no? Paano naman kung nasa ibang bansa si OFW? Paano siya magbabayad ng kanyang contribution? Yes po. Yun So, nga. yun po kasi yung iniisip ng ating OFW members na kapag umalis sila, mahirap din syempre mag-iwan ng, halimbawa po, kung wala silang kamag-anak, mahirap po para sa kanila ang magbayad sa ating PhilHealth offices. Ah. So, yun naman po ang advantage po ng mga online payments dahil kahit po nasa ang parte sila ng mundo is makakapagbayad po sila ng PhilHealth contributions. So, paano po ba yun? Meron po kasi tayong over-the-counter collection system na online through sa atin pong mga accredited banks, sa Bank of Commerce, Development Bank of the Philippines, meron din po tayong Bayan Center, and Ventaha po. Na ang Ventaha po is alam naman po natin na yun po ang online payment para po siyang bayad center sa ibang bansa. And ang pinakamaganda po is through GCash. Ayun. So yun po yung pinakang recent, although hindi naman po siya recent, but yun po yung pinaka-easiest way na makapagbayad dahil lahat po tayo gumagamit ng GCash. Kahit po nasa ibang bansa ang OFW, meron po silang roaming SIM, naka-register po sila sa GCash para pagpapadala nila sa kanilang pamilya, and through GCash po makakapagbayad sila. So pupunta lang po sila sa bills, government, and then i-search na po nila ang PhilHealth. Ayun. So, follow-up question, ma'am, no? So, pwede din po bang magbayad ang kanilang family member, no? Kung baga, in behalf din sa kanilang payment, pwede bang ang family member din nilang pumunta sa inyo para magbayad? Yes po, Miss Risa. Kasi po, kahit po sino pwedeng ipagbayad ang kanilang Ayun. kakilala. Yun nga lang po, medyo tinitingnan po natin kasi minsan po madaming ipinagbabayad ang isang pumupunta sa ating opisina kung saan po meron pong transaction fee na hinihingi. Pero sa PhilHealth po, wala po tayong transaction fee. Opo. Ayan. Para po makapagbayad, siguraduhin lang po na tama po ang PhilHealth identification number na ibibigay sa ating opisina o kaya po ay sa other collecting agents, Yes. at tama po ang pangalan ng PhilHealth member na ibibigay. Para Ayun. hindi po tayo magka-problema. Tama po. Oo, dahil nagkakaproblema lang naman po pag mali mali yung po mga number. information. Ayan. Kaya mga ka-life, no, take note nyo na po yan, yung mga kailangan po nating gawin para makapag-bayad at makapag-register din po dito sa tinatawag po nating mga benefits for migrant workers. Ayan. So, 2:26 na po ng hapon at sa ating mga ka-live na nanonood po sa ating Facebook page, DZAT Live Radio. Malayang-malaya po kayong magtanong ng inyong mga gustong itanong sa ating guests hapong ito dahil marami pa po tayong pag-uusapan. And syempre, kayo po ay aming makakasama sa hapong ito kaya feel free na mag-send po ng inyong mga pa-shoutout, ng inyong mga pabati. Ayan. And also sa atin pong mga guest and host. Ayan. So, magbabalik po tayo, Miss Rexy. Sige po. Magbe-break po muna tayo dahil kami ay nagbe-break time din. Okay, so maya-maya ay pagpapatuloy po natin ang ating mga talakayan sa hapong ito about po sa ating mga migrant workers. Dito po sa Alagang PhilHealth sa DZAT Live Radio. May yakap na nag-aalaga,
yakap na tulong ay hatid, tulong para tayo'y malayo sa sakit. Payakap sa yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Nang tayo'y malayo sa sakit. Teka, alam niyo na ba ang latest? Ang benepisyo ng PhilHealth para sa hemodialysis ay pinalawig na mula 90 hanggang 156 sessions. Sagot na ng PhilHealth ang kinakailangang dialysis ng mga pasyente para sa buong taon. Pero bago magdesisyong mag-hemodialysis, alam niyo bang rekomendadong magpa-kidney transplant o magpa-peritoneal dialysis ang pasyente? Ang mga ito ay sagot din ng PhilHealth. Alamin mo ang iyong benepisyo. Mag-post ng tanong sa official Facebook page ng PhilHealth. Huwag magpaloko, libre magparehistro at humingi ng ID at MDR. Huwag makipagtransaksyon sa online fixers dahil may panganib na peke ang makukuha mo. Huwag ding ipagkatiwala ang personal record sa hindi kakilala upang hindi ito magamit sa panluloko. Magbayad din sa mga accredited collecting agents lamang ng PhilHealth. Mag-report sa PhilHealth kung kayo ay may impormasyon o kung sakaling nabiktima ng online fixing. Para sa iba pang mga detalye, mag-post ng tanong sa official Facebook page ng PhilHealth. May kaltas pala sa sasahurin ko? Pare, para sa atin din yan. Gaya ng PhilHealth, mabuting insured ang health ng pamilya natin. Sa bagay, nung nanganak si Mrs., malaki ang nabawas sa bill ko. Pero, hindi ko naman laging nagagamit eh. Walang problema doon. Sa contribution natin sa PhilHealth, panatag ka at ang pamilya mo. At marami pa tayong kababayang natutulungan. Gaya ng kapatid kong nagda-dialysis. Ayos palang PhilHealth, no pre? Sa ambag ng bawat isa, nakikinabang ang maraming pamilya. Yan ang diwa ng bayanihan sa PhilHealth. Mga kababayan, kayo ba ay may nararamdamang sakit sa inyong katawan? Huwag itong pabayaang lumala. Magparehistro na sa PhilHealth Konsultasyong Sulit at Tama o konsulta sa pinakamalapit na local health insurance office o sa pamamagitan ng PhilHealth Member Portal na matatagpuan sa www.philhealth.gov.ph. Sagot dito ang check-up, health screening, laboratory at mga gamot batay sa kondisyon ng pasyente. Para sa iba pang detalye, mag-post ng tanong sa official Facebook page ng PhilHealth. Para maiwasang lumala ang sakit, magpakonsulta ka na. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. May yakap na nag-aalaga, yakap na tulong ay hatid, tulong para tayo'y malayo sa sakit. Payakap sa yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Nang tayo'y malayo sa sakit. Ang kalusugan ay yaman, kaya naman dapat alagaan. Narito na ang programang Hatid ay Dagdag Kaalaman tungkol sa mga benepisyo at tulong na hatid sa atin ng PhilHealth dito sa Alagang PhilHealth sa DZAT Live Radio. Alagang PhilHealth sa DZAT Live Radio. Okay, tayo po ay nagbabalik sa Alagang PhilHealth sa DZAT Live Radio. At magandang hapon po muli sa ating mga ka-live, sa mga listeners natin na nakikinig sa kanilang mga transistor radio. Magandang hapon po sa mga naaabot ng signal na ito sa ating mga tawid dagat. No? Ayan, abot po tayo sa Mindoro, Romblon, Aklan, ayan, sa iba't ibang parte po ng probinsya
probinsya. Ayan, naabot po tayo at magandang hapon po sa ating lahat ng mga avid listener. Ayan, dahil sila po ay nakikinig sa atin simula po sign on, no? 5 a.m. to 9 p.m. ng ating sign off. Kaya maraming salamat po sa inyong pagsuporta. At sa mga viewers naman po natin through Facebook Live, magandang hapon din po sa inyo. At kung kayo po ay may mga katanungan, meron pa po tayong mga ilang minuto para tanggapin ang inyong mga questions at sasagutin po ng ating guest this afternoon. Ayan. So, ipagpapatuloy po natin ang ating talakayan patungkol po sa benepisyo ng mga migrant workers. So, ang atin pong katanungan, Ms. Rosaline, no, ay bakit kailangan po na magbayad pa ang OFW ng kanyang contribution kung meron naman po siyang health insurance sa ibang bansa? Yes, Ms. Risa. Sa pag-alis po kasi ng OFW sa ating bansa, ang mga qualified dependents po niya, ang mga declared dependents po niya, ang maaaring makagamit ng benepisyo. Dahil iba po kasi ang PhilHealth as a public health insurance na compared po sa mga private health insurance o kaya po ay sa mga HMOs. Dahil ang PhilHealth po, covered po nito ang member, kasama na po ang mga dependent. So, alam naman po natin na sa HMOs is mahal, medyo may kataasan po ang premium. And kung gusto pong makover ang mga dependents, additional premium pa rin po yun. So, sa PhilHealth po kasi, ang primary member, the same po ng benefits na matatanggap niya kasama ang kanyang mga qualified dependents. And yun nga po, pag-alis po ng OFW, meron po siyang kasiguraduhan na makakagamit ng health insurance ang kanyang pamilya kung sila man po ay magkasakit. Ayun, malaking kaibahan, no? Ang ating yung benepisyo na makukuha ninyo po sa PhilHealth doon sa mga private health insurance. So, kasama po ang members, no, ng family ng isang OFW. Yan. So, Miss Rexy. Ayan, Ma'am Lai, ano naman yung tinatawag nating POFs? Tsaka paano po sila nakakatulong dun sa ating mga OFWs? Yes po. Ang mga POFs po, sila po ang mga empleyado ng PhilHealth na tinatawag natin na PAIMS for Overseas Filipinos. So ano po ba yung PAIMS? Sila po ay ang PhilHealth Accounts Information Management Specialist. So, ang mga PAIMS po ay meron po tayong 3 klase sa PhilHealth. So, meron po tayong PAIMS sa employed sector. Sila po ang nag-handle ng accounts ng mga employers, maging ito man po ay private or government. Meron po tayong PAIMS for self-paying individuals. Yun po yung mga self-paying, mga individual payers po natin, mga doktor, mga professionals. And pangatlo nga po, ang PAIMS for Overseas Filipinos or POF po. So sila po ang nag-handle ng accounts, mga OFW accounts, sila po yung mga OFW members natin, kung saan sila po ay nakatalaga sa kanya-kanyang probinsya, kanya-kanyang local health insurance office po na jurisdiction area, na sila po ang nakikipag-coordinate directly sa ating mga OFWs through email or text message or call po. So ano po ba ang pinaka-goal ng POF? Profiling po ng ating OFWs because gusto po nating malinis ang database po ng ating mga OFW sa PhilHealth at ma-update po ang kanilang membership status at ang kanilang premium payment. At of course po, ang pinaka-importante is ma-inform po sila sa mga benepisyo ng PhilHealth para po sa kanila at para sa kanilang pamilya. Ayun. So, ma'am, meron pong nag-question po dito sa atin pong Facebook page. Ayan, sa ating Facebook Live. Ang sabi, halimbawa po, hindi regular yung naibibigay po ng OFW ng kanyang contribution. Makaka-avail pa din po ba siya ng benefits? Yes po ma'am, dahil under Universal Healthcare Law po at lahat po ng Pilipino ay makakagamit ng benepisyo dahil sa concept po natin na immediate eligibility.
Kahit po hindi po updated ang payment, lahat po ng Pilipino ay makakagamit. So mababawasan po sila ng PhilHealth benefit kapag sila po ay nagkaroon ng confinement. Ngunit, kailangan po nilang i-update ang kanilang record at premium payment pagkalabas po nila ng ospital. Dahil syempre po, para po mas mapalakas po natin ang pondo ng PhilHealth, kailangan po is tayo po ay responsible din po na nagbabayad dahil ito po ay nasa ating batas. Exactly. Oo. Kumbaga meron pa ring binibigay na chance yung PhilHealth sa atin. In case man na syempre naiintindihan tayo ng PhilHealth kung minsan na-delay yung ating mga payment, 'di ba? Pero ganun pa man, always pay pa rin po, no? Oh, yan. So ayun, meron pa tayong mga question po, paano nga po ba minomonitor ng POFs ang isang OFW? No? Paano ang updating ng record? Yes po. Ang mga POFs po kasi is meron po silang hawak na listahan ng mga OFW members sa PhilHealth. So ito po ay kinuha sa database din po namin. Sila nga po is directly nakikipag-coordinate through email. Nag-i-email po sila ng mga impormasyon tungkol sa PhilHealth. Pinapaalalahanan po sila na mag-update ng record, mag-update ng payment, at nagpapadala po tayo ng informational materials tungkol sa mga benepisyo. Ngayon, sa pamamagitan po nito, nagkakaroon po ng proper coordination ng ating mga POF sa mga OFW members upang mapaayos po ang kanilang membership at ang kanilang record of payment. So, dahil dito po, mas nai-inform po sila, mas na-encourage po natin sila na pumunta sa PhilHealth, makipag-coordinate at mag-update. Yun, very organized. Dahil meron po tayong mga POFs. Kumbaga yan yung extension po ng inyong pong programa. Ayan. So, meron pa po, Ms. Rexy. Ma'am Line, dadako naman po tayo ngayon doon sa benefits. Ano naman po yung programa ng PhilHealth para sa ating mga migrant workers? Yes po, Ms. Rexy. So, alam po natin na madami po tayong PhilHealth benefits, PhilHealth programs para po sa lahat ng mga Pilipino. Ngayon, ang hindi lang po sa Pilipino, para sa lahat po ng mga miyembro. Ngayon po, ang PhilHealth benefits po programs para sa migrant workers ay katulad din po na applicable din sa lahat ng mga miyembro. So wala po tayong pinipili na membership category. So isasabihin ko lang po kung ano po yung mga benepisyong yon para po mas maintindihan ng ating mga tagapakinig, especially po ng ating mga OFW members. So unang-una po, nandito po ang ating inpatient benefits. Ito po ang tinatawag na, mas kilala po natin ito sa confinement or hospitalization. So, dito po sa inpatient benefits is ito po ang coverage natin sa hospital room and board, drugs and medicines, diagnostics, and professional fees. And nakapaloob din po kasi dito na kung ano po yung total bill ng pasyente sa kanyang confinement or sa hospitalization po niya, kung ano po ang kaakibat na case rate sa kanyang final diagnosis o yung pong kanyang sakit, meron po yung certain amount na ibabawas po sa pinakang bill po ng pasyente. So, yun po ang ating all-case rate. Ngayon po, next po natin na iba pang benepisyo is meron po tayong tinatawag na Z-benefits. So, ang Z-benefits po ay intended sa catastrophic illnesses. Catastrophic po, meaning yun po yung mga sakit na hindi naman po siguro po tinitingnan ng iba na malala. Pero yun po yung mga sakit na kinakailangan po ng malaking halaga upang mapagamot natin. So, example po natin dito is breast cancer, prostate cancer, rectum cancer, coronary artery bypass graft surgery, kidney transplantation. So, yun po ang mga example na kung atin pong iisipin is malaking halaga po ang kailangan. And minsan po talagang ubos po ang naipon ng isang tao kapag po siya ay nagkasakit ng ganon. Totoo po yan. Kaya po ang PhilHealth is
nag-contract po ng mga Z benefit package providers na mga facilities or mga ospital na sila po ang may kakayanan lamang na makapaggamot at makapag-manage ng ganitong mga sakit. So, hindi po siya available sa lahat ng ospital. Okay. So, may mga piling hospital lang po ang po, Z and benefits natin. makikita po yon sa ating PhilHealth website. Ayun, yung mga tinatawag po natin na contracted hospitals. Yes po, yun po. Pili lang po siya. And sa ngayon po, meron po tayong total na 20 Z benefit packages na covered po ng PhilHealth. And isa pa pong benepisyo po ng PhilHealth is yung mga sustainable development goals related na mga sakit or na mga cases, kagaya po ng maternity care package, covered po yan ng PhilHealth, outpatient HIV at iba pa po. Yes. And meron din po tayong tinatawag na outpatient benefits, yung hindi po kinakailangan ng hospitalization. So, nakapaloob po dito ang diagnostic test, yung mga minor surgical procedures, yung pong mga minor OR surgeries po. Tapos, mga blood transfusion po, covered din po nito. Ayun. Yes po. And lastly po, ang pinaka-importante po, ang pinaka-nilaunch po namin is the YAKAP or Yaman ng Kalusugan Program na previously po kilala po natin na Konsulta Program. So yun po yung preventive care services ng PhilHealth kung saan inaalagaan po ang lahat ng Pilipino upang hindi magkasakit. So hindi na po natin hihintayin na magkaroon ng confinement but kukunin na po natin yung health profile ng isang miyembro para po mabantayan ang kanyang kalusugan. So, paano po mabantayan ang kalusugan? Nandito po ang ating cancer screening test, nakaakibat po ng YAKAP at ang PhilHealth gamot. Ayun. So, yung YAKAP program po ninyo ay prevention, no? Yes po. Primary care benefit po siya. Oh, wow. So, yan po ang mga kumbaga, nagmamalasakit po sa atin ang PhilHealth, and also dito po sa mga nabanggit nyo pong mga benefits, yung mga programs po ninyo, no, dito sa, halimbawa, sa inpatient benefits, all case rate, yung mga ganito pong sitwasyon, ma'am, no, ay ano din po ba? Kumbaga, marami din pong ospital ang available na pwede pong mag-avail nito. Yes po, ma'am. Sa ating pong inpatient, meron, basta makikita lang po natin ang PhilHealth signage. Pwede po silang ma-confine doon. Sa ating pong Z benefits, meron po tayong listahan sa ating PhilHealth website para po sa kung saan po pwede silang makapagpagamot. Yes po. And sa atin pong sustainable development is mga sa panganganak po, sa mga RHUs po natin na madami po tayong RHUs dito sa Quezon. And lalo na po sa ating YAKAP program, madami around 280 plus po Dito sa atin, sa Region 4A Wow, po yun. sa Quezon bukod pa rin na. yun sa ibang provinces. Ang Yes dami. So, madami po. 280 na Yes mga po. ospital. Kaya, sa mga members natin, talagang sulit na sulit yung benefits na makukuha nila dito sa mga programang ito. Ayan. So, meron pa pong mga tanong. Ayan, si Ms. Paano Rexy. yun, Ma'am Line, yun, dun sa mga nabanggit mong benefits, no, paano magagamit ito nung OFW kung nasa ibang bansa siya? Gayun din po yung para sa ating mga sea-based OFWs. Ayun po. Yes po, Ms. Rexy. Kapag, syempre po, iniisip natin na kapag confinement, dito lang po sa Pilipinas. But kapag po sa ating mga OFW, land-based man po yan or sea-based, kapag po sila ay nagkaroon ng confinement abroad, ito po ay maaari nilang ma-reimburse sa PhilHealth. So, ang tatandaan lang po is kailangan po nilang ma-submit ang mga dokumento sa PhilHealth sa loob ng 180 days after po nilang ma-discharge sa ospital. So, ano-ano po ba yung mga dokumentong yon? So, kailangan lang po ng 4 na dokumento na importante po nilang ma-submit. Una po ay ang medical certificate na nakasaad po ang final diagnosis,
confinement period at services rendered po sa kanya ng ospital. So, kailangan po ito ay nasa English language kasi para po maintindihan ng ating nagpo-process. Yes. And next po is statement of account na naka-indicate po ang total na binayaran po ng OFW member sa ospital po sa ibang bansa na in English language. Yun, din po. English lang. Okay, and the third po is the official receipt po ng pinagbayaran niya sa ospital at sa doktor po. Sa doktor po para sa mga professional fees. Yes. And ang pinakahuli po ay ang PhilHealth Claim Form 1 na makikita po sa PhilHealth website. Ida-download lang po nila at i-fill out po nila. Yun. So, siguro po nag-iisip na yung ating mga viewers kung paano ba nila isasubmit. Nasa ibang bansa, uuwi pa ba sila, yun di nga ba? po. And ang pagpapadala po kasi is kahit po documents yan, thousands pa rin talaga yan. So, inaalaw po ng PhilHealth ang scan copy ng mga nabanggit na dokumento, ngunit kailangan lang pong naka-certified true copy. Ang magsa-certify na po is si mismong member po. I-ensure lang po natin na per page po is certified and signed po. And isubmit lang po sa PhilHealth office through email. Wow, napakadali na ng mga process Follow-up na ginagawa question, po. Ma'am Lai. Doon, pag nagpasa si member nung kanyang reimbursement after within 180 days. Yes po. Ilang days na ipaproseso yun sa ating opisina? Yes po. Ang processing po kasi natin talaga ng regular claim as long as yun po ay kompleto is per IRR po ng PhilHealth is within 60 days. Ngunit, ang PhilHealth Regional Office 4A po as of August po is nakakapag-process ng claims within 15 or 16 working days. Yes po. So, mabilis lang po ang pagproseso. Pagdating po sa OFW, naka-checke nga lang po siya. Dahil hindi po na, unlike po pag sa hospital, direct deduction and sa hospital po napapabayad. But pag po direct filing is sa member po natin yung i-release through check. Wow. So, Kaya yun din, Ma'am Lai, yung kahalagahan na updated yung address nila. Yes. Kasi doon papadala yun eh. Yes. Check pa naman siya. Opo. Kaya po kung sa ating mga OFWs, pwede naman po nilang i-check ang kanilang record. Mag-download lang po sila ng eGov app to check po kung updated ang kanilang record. And pag hindi po is makipag-ugnayan po sa PhilHealth. So, napakadali po ng mga proseso, no? Dahil, syempre, ang technology natin ngayon ay palago na rin ng palago. So, sumasabay din ng ating PhilHealth sa mga requirements and sa mga gagawin pa ng mga members po natin. Ayan. So, last question na Ma'am Rosaline, no? Ayaw pa sana nating mag-end, pero ito na yung last. Ayun. So, paano po ang availment ng mga dependents kung wala po si OFW member sa Pilipinas? Okay, yes po. Kung si OFW po ay nasa ibang bansa po, ang kailangan lang, if in case po na nagkaroon ng confinement, of course po ayaw nating magkasakit. Pero hindi po natin yun maiiwasan. Kapag po kasi si OFW ay wala dito sa Pilipinas at ang kanyang mga dependents po ay nagkaroon ng confinement, kinakailangan lamang po na magpadala ng authorization letter ni OFW na scan copy po kahit po picturean, basta po merong signature po niya, ino-authorize po niya kung sino po ang magsasign ng kanyang claim documents. So, yun po ay para po sa hospital na kung saan na-admit ang dependent. Ngayon po, mag-a-attach pa rin po ng 2 valid IDs ng kanyang dependent and makikita na naman po sa record ng PhilHealth na naka-deploy po sa hospital through a system. Makikita po doon kung naka-add si asawa, for example po, asawa niya as dependent. If hindi po naka-add, magpa-update po sa PhilHealth. But, ine-ensure po na makaka-avail po ang dependents kahit po wala si OFW. So, bali ma'am, kahit yung hindi po dependents,
or basta member ng family ng OFW, pwede pong maka-avail po noon. Kailangan po ay qualified dependent po ni Oh, OFW. so dapat Kailangan naka-add po i-register. sa record niya. Okay. Yes po. So yun po ang kailangan po nating gawin mga ka-life, no? Para ma-avail po itong programa ng PhilHealth. At kailangan po ay magpa-dependent po para tayo rin ay banggitin na rin natin, no? Kung sino yung qualified dependent. Yes Oh, po. yun. Ang qualified dependents po para po sa lahat ng PhilHealth members is asawa po. As Ayun, long asawa. as legally married po, kailangan po mag-attach ng marriage copy po ng marriage certificate sa PhilHealth member registration form. At para naman po sa mga anak, kailangan po ay 21 years old and below. At kailangan po mag-attach din po ng birth certificate. So, para po mai-add din natin, i-ensure lang din po natin na tama po ang pangalan ng member na nakalagay sa birth certificate ng kanyang anak. Dahil minsan po, di ba, iba ang naiiba ang spelling. Totoo po. Oo. Kailangan po kasi tama talaga. So, kailangan po nating ipaayos muna. Okay. And kapag naman po halimbawa meron pong anak na walang capacity na magtrabaho or may sakit po, kailangan lang po ng medical certificate. Kahit po siya ay above 21 years old. Yes po. Pero yung mga yung mga halimbawa, yung mga second second connection of second family. Yung halimbawa, yung mga pinsan, pamangkin, pwede po ba yun? Kung pasok po ba sila sa... Hindi po, ma'am. Hindi. Ano lang po, immediate family member Immediate po ang family. qualified dependents lang. So, yun, malinaw po mga ka-live na na first family po ang pwedeng maging dependent ng program ng PhilHealth. Okay. Pero, syempre, ganun pa man po ay napakadami po talagang benefits na makukuha. No? Hindi lang sa ating mga OFW, maging sa kanilang family members na dependents. Ayan. So, maraming salamat po, Miss Rosaline, sa inyo pong pagpapaliwanag about po sa mga benepisyo ng migrant workers at na marami po tayong natutunan patungkol po dito. Sana po yung mga iba po nating kababayan na hindi pa nagpapa-member dito sa ating programa ay magpa-member na po kayo para madagdagan po ang ating 5.1 million. No? Oo. At para kayo po ay maka-avail ng mga benefits ng PhilHealth. Alam mo niyo po, mahirap po talagang magkasakit at syempre yung mga babayaran po sa ospital is talagang kailangan mong magsikap na makabayad eh. Pero kapag kayo po ay magiging member ng PhilHealth, talagang mararamdaman niyo rin yung ginhawa. Kumbaga, mababawasan yung inyong mga problema, yung mga stress. Yes. So, Miss Rexy, tayo po ba? Ayan. Ma'am Line, hingan ka lang namin ng closing message mo para po. sa ating mga members, especially sa mga OFWs po natin. Yes po. And dudugsungan ko lang po yung sinabi ni Ms. Lisa dahil ang PhilHealth po ay mas pinataas po ang mga benepisyo dahil nagtaas po ng una po is 30% sa ating mga case rate and nagkaroon po tayo ng increase na 50%. So para po ito sa lahat ng Pilipino. Ngayon po, hinihikayat po namin ang lahat ng mga miyembro ng PhilHealth at ang iba pa po na hindi pa miyembro na magpa-register po sa PhilHealth at of course po sa ating YAKAP program. Yes. Ang YAKAP program po is pwede nyo po ma-access sa eGov app kung saan pwede po kayong pumili kung saang primary care facility po ninyo gustong ma-enroll upang mabantayan po ang inyong kalusugan para kayo po ay malayo sa sakit. Ayun. Ayan po, para po ma-avail yung preventive healthcare services sa ating mga OFWs. And isisingit ko din po kasi meron po kami OFW Summit this coming October 3 in coordination po with OWA Quezon, SSS, Pag-ibig, and Land Bank. So magkakaroon po ng orientation for OFWs kahit po sila ay active, kahit po yung kanilang mga family members invited po.
And ang nakikipag-coordinate po is OWA Quezon ng mga attendees. But since meron po kaming online registration and updating, pwede pong pumunta ang hindi po invited ang hindi po naka-set na a-attend ng activity. So kahit sino po pwedeng magpa-update sa aming activity. So magpo-post na lang po kami kung saan po ang venue para sa October 3. Ayun. So, bali, ipapost niyo po yan sa inyong Facebook page na PhilHealth. Ayun. So, marami din po kasi ang nalilito, no, sa may mga nawawaw mali doon sa Facebook page ng PhilHealth. Ano po ba ang kailangan po nilang tandaan para makita po yung official Facebook page niyo po? Yung sa main page po namin, sa PhilHealth, Philippine Health Insurance Corporation na Facebook page, yun po yun sa central office namin. And then meron po tayong regional Facebook page, yung PhilHealth Regional Office 4A. Number 4 siya. Number 4. Ayun, number 4. So, tandaan niyo po yan mga ka-live para hindi po tayo mabiktima ng iba pong mga announcement tungkol po sa PhilHealth. Okay, so natapos po ang ating 1 oras na pag-uusap sa hapong ito about po sa ating mga migrant workers at nagpapasalamat po tayo sa ating guest, yan, si Miss Rosaline. Nakabahagi po ng collection section. Ayan. At sa atin pong co-host na si Miss Rexeline, meron pa po kayong mga pahabol na pabati para sa inyong mga mahal sa buhay. Ayun. Wala na. May, nabati actually, na kanina. may makulit na sa atin nag-comment. Si Sir Jerel, shout out daw kay Sir AJ De Belen, tsaka Sir Glenn Cusi. Ayun, mga nakikinig po sa atin. Yan, thank you po sa pakikinig. Ma'am, Ma'am Risa and Ma'am Line. Salamat Ma'am Line sa iyong pagpapaunlak sa ating sa ating hapon ngayon Dito po nagtatapos yung ating program sa Alagang PhilHealth sa DZAT Live Radio. Nawa po naging malinaw po dun sa ating mga members especially sa ating mga OFWs yung kanilang benefits at saka sa kanilang coverage. Samahan po muli ninyo kami sa susunod na episode po dito sa DZAT Live Radio. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sa ngalan po ng aming Acting Regional Vice President, Dr. Edwin M. Oriña, maging ang aming Public Affairs Unit Head, si Ma'am Cheryl Carpio, mga kasamahan po natin dyan sa PAO, si Eden, Janelle, Jomelyn, and Jude. Ito po muli si Rexeline Verbo. Lagi po nating tatandaan, sa panahon ng pangangailangan, may ilagang PhilHealth kang maaasahan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Yes, and muling paalala po, prevention is better than cure. Kami po ang inyong nakasama. Ako po ang inyong host, Sister Riza. Kasama po si Miss Rexeline and ang ating guest, Miss Rosaline. Dito po sa Alagang PhilHealth sa DZAT Live Radio. Ingat po and God bless. Muling antabayanan ang susunod na edisyon ng Alagang PhilHealth sa DZAT Live Radio. You are listening to DZAT Live Radio. Tatak, totoo.